naging issue din itong leptospirosis. Pero paano natin maiiwasan ito? Bahain talaga ang Pilipinas o ang Metro Manila at mga malalaking syudad kapag may bagyo. Alam mo, Malu, ang lepto, vector-borne illness. Parang dengue Correct. yan. Ang nagkakalat dyan, daga. Ang, kaya dumadami ang daga, and this is National Capital Region, sapagkat ang ating solid waste management ay hindi up Ah, to par. mm, Madumi ang paligid natin. Pag nag-drive ka around Metro Manila, makita mo nakatambak sa isang kanto lahat okay. ng basura. Pag Or ulan, ayan, yung tambak na yan, dyan po nabubuhay yung daga. vector yung daga o siya yung parang Yes. parang pinaka sidlan ano po? Leptospira nabubuhay sa daga at Oh, kumakalat sa ihi at saka sa dumi correct. ng daga. Ang problema kung sa loob ng bahay binabaha hanggang second Oo. floor. Natawa nga sa akin si Presidente. Sabi niya, tama yung sinabi mo, pero paano mong implement yan? Paano mong pagbabawalan yung bata na nasa baha na lugar talaga? Well, ang magandang malaman ay ang lepto na napapatay din siya with soap and water. So kung Okay. ikaw ay napilitan magbaha, you go to a dry place, akit ka sa second floor at magligo ka. Mm. Mag-soap and water ka. Kadagan. Ngayon, kung Oh. ikaw ay may sugat na Mm. nababad sa baha, baka kailangan resetahan ng antibiotic para Okay. ma-prophylaxis ka. Basta iwasan yung paglusong sa baha kasi doon talaga yung kuskusin mo lang yung mata mo na basa ng kamay mo ng pwedeng makapasok doon sa mucosa Aha. ng Mm. mata, yung ano. Okay. So, very important. Basta alam lang natin kung paano kumakalat. Pero ako, ang advice ko talagang kalinisan eh. Waste So, disposal, sanitation, ano po? environment, yes. Good Environmental. environmental. And then, yung basura na yon na nakakalat, kitang-kita ko, yun din yung nakabara doon sa drainage. Mm. Kasi naaagos ng ano, tapos hihigupin yung tubig, tapos nakabara na yung Correct. Oh. dumi, yung ano, yung basura, wala nang tubig na makapasok. All Tapos right. inalis yun nung inalis yun, daan na naman yung tubig. So, talagang very important maintindihan ng kababayan natin. Tayo rin ang dadala ng sakit sa atin sapagkat hindi natin nililinis ang paligid natin. Dr. Ted, ano po yung dapat nilang bantayan na sintomas at ano yung dapat agad nilang gawin kapag parang may lepto Oo, sa... yung lepto parang trangkaso din. Mm, Nilalagnat ka pero nanghihina talagang hindi makagalaw, nakahiga lang. And mm, yun ang napansin namin dahil mm, matagal din akong head ng emergency. Late ang diagnosis at late na dadala sa amin. Naninilaw na yung mata at nag-shutdown na yung kidneys. So mm, by the time nangyari na yon, kailangan na namin siyang i-dialysis, kailangan din ilagay sa ICU. Yan pala ang kaya na pupush ko tong lepto, no? Kasi number one, mataas yung mortality rate, almost as high as 10% namamatay dyan. And then, mahal siya. Pagka naka-ICU ka kasi, Malu, kailangan mo ng one nurse to take care of two critically ill patients. So, hindi po pwedeng isang nurse lang sa 10. mm, Kailangan talaga nakatutok. Tapos, idadialysis mo yan 3 times a week. Ang mm, gastos ng isang pasyenteng na lepto, almost 300,000. mm, Na gobyerno ang sumasagot noon. We can prevent from spend. Not only that, pwede kang mamatay kung mm, huli kang madala sa mm, atin. So, mm, very important maintindihan nila na itong call ko for siguro siguro sa mga magulang, pigilan niyo yung mga bata na na maglaro sa mag-swimming bahay. sa baha. Sino yung mga apektado? Malamang marami sa kanila yung mahihirap. Ano po? Marami, well, nasa public hospital to. Meron din ako mga kaibigan doktor nagka-lepto. At Mm, iba yung istorya niya. Nasa mm, Marikina siya nakatira. So mm, binaha yung bahay niya. Siyempre, nag-evacuate siya ng bahay niya. Pero bumalik siya after the baha. Hindi siya lumusong sa baha. Pero naglinis siya ng putik ng bahay niya. oh, Nakapaas siya. okay. After 2 weeks, nagka-lepto na siya. So, pwede rin sa putik. Mm, Di lang sa baha. So, all right. importante talaga yung nakabota kung maglilinis ka ng bahay. Ang Meron din earth, kaming kaso sa mm, PGH. mm, Nagka-lepto, hindi siya lumusong sa baha. mm, Ang naging theory nung amin, uminom siya sa isang lata ng soft drink. mm, Yung lata, pag dinapuan ng daga, pwede rin umihi dun eh. mm, mm, So, mm, ang theory namin, nakuha niya from a lata of soft drinks na okay. binubugaran ng daga. So, All very right. important talaga yung rodent control. Mm, Dapat programa yan ng ating mga local chief executives. At okay. kalinisan pa rin yan eh. It's still Okay. cleanliness. No? Matanong ko lang ho, meron ho ba kayong parang estimate? Kasi
20 bagyo ang bumibisita sa Pilipinas daw kada taon on average. E di ibig sabihin, lalo na kung yung ating mga drains at yung ating mga creek, wala na talagang paglulugaran. Kung malakas ang buhos ng ulan, uulit at uulit itong kaso ng leptospirosis na tumataas. Meron mo ba kayong parang estimate na parang medyo medium term plan? O yung sinasabi ninyong whole of government approach? Oo, well, ang thinking ko is part of public health yan. Kasi taon-taon, yun lang ang problema ko. So sabi ko, Correct. pag find out mo ano ang lepto, it's a vector-borne illness. Sa public health, how do you control vector-borne illness? You control the vector. So, Mm. kagaya sa dengue, bawasan mo yung lamok, mababawas yung dengue. Ganon din dito sa lepto. Bawasan mo yung daga, mabawas ang lepto. So, paano natin babawasan yung daga? Mm. Bawas. Mm. Well, solid waste management. Okay. Ayusin natin, lagay natin sila sa mga lalagyan, make sure na hindi siya kakalat, and then may cover siya. Oh, Or ma-dispose agad siya at madala sa dump okay. site or Mm. some place na Oh, malilinis okay. siya.